Isang 7 taong gulang na bata mula sa Santa Cruz, Davao del Sur ang patay matapos mabaril ng kanyang kalaro. Ayon sa magulang ng batang nakabaril, inakala raw ng mga paslit na laro ang baril lamang ang kanilang napulot. Ang kwentong iyan tinutukan ni J.M. Encinas. Natural sa mga bata ang mamulot ng gamit sa tuwing naglalaro. Dahil na rin sa taas ng curiosity nila sa mga bagay-bagay. Pero paano na lang kung ang napulot nila ay nakamamatay pala? Nitong Enero lang sa Santa Cruz, Davao del Sur. 2 bata ang masaya naglalaro ng tagu-taguan. Pagbilang ko 3 tatago ka na. Pero ang kanilang simpleng larong bata, mauuwi pala sa isang malagim na trahedya. Dahil ang 7 taong gulang na si Gabriel, aksidenteng nabaril ng kanyang 10 taong gulang na kalaro. Naglalaro po yung anak ko at saka yung palaro niya po. May nakita po silang isang parir. Akala nila po ay soy gun. Kinuha po ng kalaro niya at tinutok niya po sa anak ko. Sa dibdib po. Naputok niya po ng 2 beses sa dibdib ng anak ko, sir. Ito ang pangyayari to, sir. Alaman ko agad ng papa ng anak ko kasi tumawag yung anak ko sa papa niya na nabaril yung kapatid niya. OFW sa Saudi Arabia at nagtatrabaho bilang isang domestic helper si Mary Joy. Ang nangyari ang aksidente, nandun ako sa Saudi Arabia, nagkatrapangan. Sinabi ko doon sa tapan ng mga ko na merong aksidente nangyari. Habang nasa ibang bansa, hindi mapakali at labis ang pag-aalala ni Mary Joy, kaya napagdesisyonan niyang agad na umuwi. Hindi niya inakalang, hindi na niya ulit makikita pa ang kanyang anak na si Gabriel. Ako, anak ko! Sige na, sige na! Ako, anak ko! Siyempre, sir, sobrang sakit. Grabe lang isagin na nasa malayo pa. Tapos, malaman mo na na-aksidente yung anak niya. Nung nabaril si Gabriel po, sir, on the spot po siya, sir, hindi na po siya nadala sa hospital. Dinala na po siya sa Polinaye. Pangatlo sa 5 magkakapatid si Gabriel. Sabi ko lang sa anak ko na bilang isang ina, sobrang bait po ni Gabriel J. Masipag mag-aral, matulungin dito sa bahay. Sobrang lambing niya. Tapos pagalitan mo, palagi nagsihingi na sorry. Palagi nakahag sa'yo, palagi nakapis. Tapos sabay sorry. Yan ang anak ko, sobrang bait ni Top it siya. Nagsisipag siya sa pag-aaral niya kahit malayo ako sa kanya. Wala siya sa pag-aruga ng nanay, pero nagsisikap siya sa pag-aaral. Ang sigaw ng pamilya ni Mary Joy, hustisya para sa kanyang anak. Matapos ang insidente, wala raw paramdam ang pamilya ng batang nakabaril kay Gabriel. Kaya gano'n na lamang daw ang sama ng loob nila sa mga ito. Hindi pa kami nakita na familiar na nakabaril sa anak ko. Kasi pa kami nakita, hindi pa kami nag-uusap sa personal. Iniraban po kami nakapag-ariglo sa kanila kasi hindi pa kami nag-uusap ng personal. Simula nung pinuro yung anak ko dito kahit ni anino nila, hindi namin nakita dito para mag-coordinate sa amin tungkol sa nangyari. Sinikap namin kuhanan ng pahayag ang pamilya ng kalarong nakabaril kay Gabriel. Pero tumanggi silang magpa-interview sa amin. Matakot daw sila mag-interview yung ma'am, tapos parang hindi sila willing kasi malayo pa yan sa amin ma'am ba, mga 3 kilometers pa yan siya. Ang nangyari, agad na ipinalam sa otoridad. Bali ma'am, may 2:55 ng hapon, January 27, may tumawag sa amin, nag-inform about a shooting incident at City Division, Barangay Esturga, Santa Cruz, Davao del Sur. At pinuntahan namin ma'am ang lugar. Base sa ipag-imbestiga namin, ang pangyayari ay nangyari mga 9:30 AM ng umaga. Pinases namin yung crime scene. Doon sa crime scene, may nakita kami homemade handgun doon na sinabi ng papa ng nabaril na bata na galaw na rin daw nila yung baril sa isang posisyon na last binitawan noong nakabaril na bata. Itinuturing na loose firearm ang nakapatay kay Gabriel, kaya mas mahirap na matukoy kung sino ang may-ari nito. Wala siyang
serial number na pagkakilanlan, ma'am. Base sa pagtingin namin, ma'am, nakakasa yung baril pero wala siyang magazine. Nakuha rin mula sa crime scene ang 9mm na basyon ng bala. Ayon sa pulisya, maaring pag-aari ito ng isa sa mga miyembro ng rebelding grupo. O kaya maaring pag-aari rin daw ito ng ama ng biktima. Pero hindi natin mapatunayan yan kasi wala tayong ebidensya na tukoy na ang may-ari ng baril ay yung papa. Sa ngayon, tuloy pa rin sa pag-iimbestiga ang mga pulis kung sino ang tunay na may-ari ng baril. Paano nga bang maiiwasan ang gun-related incidents? Kailangan i-secure natin ito. Meron tayong mga anak sa loob ng bahay at ang mga bata kasi curious yan. Pag nakita ng baril yan, maaari lang pakialaman. So, ang pinakamahalaga dito, yung tinatawag nating awareness and education. Baka akala nila pwedeng paglaruan. Kailangan ipaliwanag natin dito sa mga anak natin, sa mga bata doon sa bahay na wag nilang pakikialaman ito. Delikado ito, maaari itong makamatay. Kung sinabi nito ay homemade o yung tinatawag natin paltik. So walang kaukulang papel ito. Kung walang kaukulang papel ito ay illegal. At kung meron ka nito, maaari kang makasuhan ng illegal possession of firearm. At sabi nga natin, meron tong karampatang parusa. Meron tayong tinatagong baril na legal. Siguraduhin natin na talagang ito ay nakalagay sa isang secure na lugar. Kung meron tayong bolt, ilagay natin sa bolt. Lagyan natin ng tamang, kung mas maganda nga, sabi nga natin, nakakandado ito. At ginagawa ko pa yung additional safety taga dyan. Pinaghihiwalay ko yung mismong baril at saka yung magazine niya. Chief, sa mga insidente na bata yung sangkot sa krimen, sino po ba yung may pananagutan dito? Unang-una, meron tayong tinatawag na yung ating criminal liability. Tinitingnan kung ilang taon na yung bata. Kung ito ay less than 15 years old, wala talaga siyang criminal liability. Pero, maaaring managot yung kanyang mga magulang, diba? Dahil sa nagawa niya. At titingnan natin at babalansehin ito ng korte at tadaan ito sa tamang proseso. More than 15, less than 18 years old, meron. Depende yon sa nagawa mong krimen. Kung ang krimen ay may kaparusang 6 na taon pataas, maaari kang makulong. Pero pending yung kaso mo. Habang hindi ka pa nakakarating sa tamang edad mo, nandun ka muna sa kustudiya ng DSWD. At kung dumating na yung tamang edad mo, that's the time na isi-serve mo na yung sentensya mo. Inalam ko rin sa PNP ang tamang paghawak ng baril at ang gun safety protocol na kailangan nating malaman. Nandito tayo ngayon sa MPD Firing Range at kasama nga natin si Captain Leonardo So, ang Chief ng Manila SWAT Team. Chief, alam ko madalas na natin na ginagawa ito, yung pagtuturo, pero pwede ba natin uli ipakita kung paano yung basic na paghawak ng armas? Yes, sir. Ang baril natin dito, bago hawakan, diba, dapat i-treat natin na ito ay may laman o loaded na bala. Huwag natin itututok so kahit kanino na hindi natin intended na gamitin. Sa pagkakaroon ng armas, ng baril, ano yung mga safety measure na dapat nating tandaan at maalala ng mga may-ari nito? Dapat meron tayong lisensya. Unang-una, hindi tayo dapat nagmamayari ng baril na walang lisensya. At yan pinagbabawal at may kaukulang kaparusahan. Ang baril, dapat tinitreat natin na dapat lagi nasa safety. Kung tayo malang mga sibilyan, dapat lagi siyang nasa lalagyan o nasa bag na hindi naaabot ng mga bata. Sa insidente na tayo ay halimbawa makakita ng baril na pakalat-kalat sa kung saan man, ano ang dapat gawin ng isang tao na makakakita nito? Mangyari po na dapat i-surrender po natin kagad sa pinakamalapit na police station. Dahil nga, ang pagmamayari o hahawak nito ay may kaparusahan kung ito ay hindi lisensyado. Ito yung 9mm na bala na di umano'y tumama doon sa bata at kumitil ng kanyang buhay. Captain, yung ganitong bala, saan ba natin to usually inilalagay na baril? Yung ganitong bala, 9mm, nilalagay natin to sa mga caliber 9mm na pistol or revolver. Normally, hindi namin i-encourage na ituro yung paano pagkasa o pag ano. Kasi ginagawa natin yan doon mismo sa, katulad dito sa range, hindi natin i-encourage na mapanood sana ng mga bata kasi baka katulad nga ni sinabi nyo kanina na makapulot sila ay gawin nila. Diba? So hindi natin i-encourage na ituro yan sa mga bata. Not unless
Not unless they are at age para matutunan yung paghawak ng baril. May 4 na golden rule pagdating sa paghawak ng baril sakaling makakita kayo na pakalat-kalat ito. Una, ituring na loaded o may lamang bala ang lahat ng baril. Pangalawa, huwag itong itutok sa tao o anumang bagay na ayaw nating saktan o masira. Pangatlo, trigger finger out o huwag ipasok ang daliri sa gatilyo. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin matanggap ni Mary Joy ang sinapit ng kanyang anak. There's sobrang sakit. Grabe lang isang ina na nasa malayo pa. Tapos, malaman mo na na-aksidente yung anak niya. Sobrang sakit, sir. Hindi ko matanggap sa sarili po na gano'n eh. Namatay yung anak ko sa isang aksidente. Okay lang sana kung namatay siya sa sakit. Mas matanggap ko pa kaysa na-aksidente siya na pinaril sa panaril niya, sir, pero hirap tanggapin. Gabriel, sobrang mahal na mahal kita at saka miss na kita. Sana hinintay mo na ako. Sana hinintay mo na ako. Madalas nating mabasa sa iba't ibang produkto, keep out of reach of children. Ano pa kaya ang baril na pwedeng makakitil ng buhay? Maging responsableng gun owner para walang inosenteng nadamay. Ako si JM Encinas, kasama sa isang brigada.